Good morning po sa bangkisa. Good morning po, good morning, good morning. Yan, good morning po. And, paumanin ko kung medyo ano yung boses ko. Hindi po yun yung mic, yung boses ko po talaga. Kasi po, nakadami po ko ng tsokolate yung isang araw. So, ganito po yung nagiging resulta pala pag madami ka ng tsokolate kinakain. So, kaya ganito po yung boses. Hindi po ako manta. So, please bear with my voice po. So, ngayong umaga po, tayo ay mag-aaral na naman ng salita ng Panginoon. And before that po, may gusto lang po akong gawin natin. Kasi po, sa mga hindi po nakakaalam, it's not part of the program natin ngayon. Pero kahapon po ay anniversary po ng pastor po natin at Ma'am Joyce po natin. Pwede mo ba-recognize natin? Can we recognize our pastor po celebrating their anniversary, wedding anniversary. So, yun po, maraming salamat po, Pastor, and happy anniversary po, Ma'am Joyce and Pastor Dennis. Yan. Sige po, at tayo po ay dadako na po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. May ipapakita po ako sa inyong picture. Yan, pwede pakita mo yung picture na yan. Yan naman yung pinakamalaki yan. Yan na yun, no? Oo, malalaki tayo. Malalaki tao. Sabi po nila, they say a picture worth 1,000, alam mo, 1,000 words. Marami po kayong makikita, mapapansin sa picture na yan. At kami po nila, Pastor Christian, Pastor Dennis, pag tinignan po namin yan, may mga maalala po kami. At may naalala din po kayo sa mga picture na yan. Di ba? Sila Brother Lex, si Kuya Edwin. Ang taba ko pala dyan. So yun, di ba? So, marami po tayong maaalala sa pagtinignan po natin yung picture na yan. Ano? And, yung bumabalik yung alaala at may mga naalala tayo, once na tinignan natin yung mga picture, minsan nakakatawa, yung picture po na yan, ang daming nangyari. Kasi nandun po kami sa sa Wensha Spa. So, nagpaspa po kami. So, ano po ata yan, Pastor's Appreciation. And, nagpaano po kami, nagpamassage po nung araw na yun. So maraming nakakatawang bagay na nangyari po dyan na inside joke na lang namin. Pero pag tinignan po natin, hindi lang po yung picture na yan. Kung tayo din, may mga picture tayong titignan at ito, uso to sa Facebook, di ba meron sa Facebook, throwback. Di ba? May mga ganun, throwback pictures. So may mga memories, di ba? May mga naalala tayo. Pero alam natin, minsan yung picture hindi lang sapat para ikwento yung buhay ng isang tao. Hindi natin pwede sabihin na, alam ko na lang patungkol sa mga tao yan dahil lang sa picture na yan. Diba? Hindi natin pwede i-judge sila, ay, ganito na yan. Diba? Hindi mababase sa isang picture para mairalawan natin yung mga taong nandyan sa picture na yan. And ganoon din po sa Diyos. Napakadamila po ng Diyos, hindi sapat po ang isang pangalan para banggitin at makilala natin ang Diyos. Akin po, pangalan. Hindi po sapat lang para mailarawan siya. With God, it's so great that one name alone is not enough for Him to fully describe who He is. That's why sa salita po ng Panginoon, throughout the Scripture, He gradually revealed Himself sa atin. So different names, where each name is revealing, ano daw po yung nire-reveal ng pangalan niya? His character, His nature, diba? Yung kung ano siya, doon pinapakilala niya. And with that po this morning, bear with me, we're about to discuss another name ng Panginoon. Let me emphasize that word, names. We're about to discuss another names. Basta wrong grammar ka ata. Tama po, names. Kasi we're not just to talk about one name for today. So hanggang alas 12 po tayo. Okay lang po? We're about to talk 3 names today. And I entitled this message ko, ito ipaki-post mo nga. Yan. Yan po pag-uusapan natin. El Shaddai, El Elyon, and El Roy. The God who is enough, above all, and always enough. Wow, ganda yun, no? Tabi naalala kanta dyan eh.
Tayo po tayo lahat, and samahan niyo po ako. Please stand with me, and let's open our Bible in the book of Psalm, chapter 9, verse 10. Isang verse lang po yan. Sabay-sabay na po natin basahin. Yung nasa screen na po, samahan niyo po ako, basahin po natin. At the top of our voice, Psalm chapter 9, verse 10, ready, begin. And those who know your name, put their trust in you, for you, O Lord, have not forsaken those who seek you. One more time. Ready, begin. And those who know your name, put their trust in you. For you, O Lord, have not forsaken those who seek you. Ang Panginoon po, ang mapagpalang kanyang salita. Manalangin po tayo saglit. Heavenly Father, once again, Lord, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat. Kasi meron po kami kalayaan ng sandali. Magkatipon-tipon po kami para mahamon minsan pa ng iyong salita. We pray, Lord, that you speak to us, Lord, to this word. I-reveal mo po kung sino ka sa amin. Ipahayag mo kung ano yung nais mong ipakilala mo sa amin na ikaw. Sa mga pangalan, Panginoon, na pag-usapan namin, nawa mahamon po kami, magkaroon kami ng bagong magandang perspektibo na nagmumula po sa iyo. Tago niyo po ako sa inyong likuran minsan pa at patuloy ka pong mahihayag sa aming pong kalagitnaan. Maraming salamat po. Binabalik po namin ang kapurihan po lamang sa iyo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. The verse ties the importance, thank you. Lolo. The importance of knowing God's name. Kung babasahin po natin yung Psalms chapter 9. Okay? The more we know God, is the more we trust, which connects dun sa tatlong pangalan. Shaddai, El Elyon, tsaka El Roy. Okay? So the more natin nakikilala siya, the more natin pinagtitiwalaan siya. Let me give emphasize dun sa word na yan. Hindi tayo basta-basta nagtitiwala sa mga hindi natin kakilala. Tama po. Tama po, di ba? Hindi tayo basta-basta nagtitiwala pag hindi natin kilala. Kaya sabi ng mga magulang, don't talk to strangers. Sabi nila, di ba? So, wag daw natin kausapin pag hindi natin kakilala. And the same way when it comes to the Lord, sa Panginoon, the more na nakikilala po natin siya, the more na tayo ay nagtitiwala at magtitiwala sa Kanya. Kaya ganun po pala ngayon. Sa verse po, kung titignan nyo, may binanggit po dyan. Tingnan lang natin ha. Sabi dyan, know thy name. It goes beyond simply knowing kung ano ba ang Diyos. Hindi lang po yun doon. Sa Hebrew context po kasi, ang tao daw, a person named represented, pag yung tao po ay binigyan ng pangalan, it represent his character, reputation, and nature. Hindi ko po sa Hebrew context po, pag binibigyan nila ng pangalan ng isang tao, hindi lang basta nila naisipan. Kasi ngayon yung mga pangalan natin, yung kakaiba na eh. Di ba? Kung ano-ano na yung mga pangalan eh. Di ba? Kung ano na lang maisip, ang haba. Di ba? Pero sa Hebrew context, pag nagbigay sila ng pangalan, kung ibig sabihin, may meaning. And it corresponds dun sa ano ba yung character nito, ano ba yung ano ba yung reputation niya, ano ba yung nature niya. Let me give you some example. Yung Mara pala, alam yung Mara, pangalan yun, di ba? Yung Mara pala, mapait yan. Kapaitan. So, ibig sabihin, yung taong may pangalan na Mara, punong-puno ng kapaitan sa buhay. Diba po? So, may ibig sabihin po yan sa kanila. Okay? Hindi lang basta-basta. And ganun din po sa pangalan ng Panginoon. Okay? To know God's name is to know Him truly. He revealed His attributes, His faithfulness us. So ngayon po, i-discover natin po yan. Okay? That God is and why He is worthy of our complete trust. Yung sa tatlong pangalan po na yan. So ngayon, let's go dive po sa mga pangalan. Are you ready? Ready na po ba? Sige po, simulan natin. Una po, yan. Tuloy. Yan. The sufficiency of God. El Shaddai. Okay. The Almighty God. Sabi po ng Genesis chapter 17 verse 1,
Basahin po natin. I am the Almighty God. Walk before me and be thou, be thou perfect. Anong meaning po muna? Tingnan natin, anong ibig sabihin ng El Shaddai? El means God. Basically, ibig sabihin ng El, God. Then, anong ibig sabihin ng Shaddai? Okay? Almighty. All-sufficient. Eh, hindi lang po yun. Ibig sabihin, the God who is more than enough. Sabihin niyo nga po yun. The God who is more than enough. Wow! Ang ibig sabihin po pala niyan, hindi lang pinupunan na yung pangangailangan mo. It is not only to fill your need. Hindi lang po yun niya. Hindi lang yan i-feel yung, may pangangailangan ako ngayon, may karamdaman ako ngayon, may bayarin sa school, may bayarin sa ganito, may pangangailangan ako. Hindi lang po yun. Ang pinakamagandang ibig sabihin pala ng more than enough dyan ang ito. Jeremiah 8, pakinggan niyo po ito. He satisfies us. Yun palang ibig sabihin nun. Yung word na more than enough. He satisfies us. Nasasatisfy tayo sa bagay na binibigay ng Diyos. So kung siya pala ay El Shaddai, kung siya pala ay Almighty God, He is not only sufficient to fill your need. Hindi lang basta inisip ng Diyos na kailangan mo ng ganito or may kailangan ka, tumawag ka sa Diyos. Hindi. He satisfies you. He will satisfy you. Sasatisfy niya yung pangangailangan mo. Alam niyo yung parang tubig po, na pag uwaw na uwaw kayo at uminom kayo ng tubig, anong pakiramdam? Ang sarap. Satisfy kayo. Parang, wow, napawi yung uhaw mo. Yung pinapakita nito. And God introduced Himself this way when Abraham was 99 years old. Ano ba meron nung 99 years old si Abraham? Ano pong meron? Nagkaroon siya ng hindi siya nakanak. Di ba nagkaroon siya ng anak, pero hindi siya possible magkaanak kasi bakit? Yung asawa niya matanda na. Di ba? Pero, El Shaddai, the Lord is sufficient. And He provides din ganun. So, what does it tell us? Ano ba sinasabi ng pangalan na yan? Tatlong bagay po. Isa-isayin natin. Una, that His power is unlimited. Yan. Jeremiah chapter 32 verse 17. Basahin ko lang po. A sovereign Lord, you have made the heavens and the earth. By your great power and outreach are nothing is too hard for you. Let me give you some example po. Experience na lang din. Last week po ba yun? Pastor Christian, yung ni Penny. Last week no? Last week po, pumunta po kami doon. Okay po, pinagin tumabog kay Pastor Dennis yung sa ibang lead. Nung dedication po ni Penny, yung anak po ni Pastor Christian, pumunta po tayo doon bilang po ng mga leaders ng church. And then, nung pauwi na po ako, sabi ko yung baterya ko, 50% pa po. So, malaki pa yung battery consumption ko. Tapos nung pauwi na po ako, nagwe-waste pa uwi. Biglang namatay. So, problema po, hindi ko alam paano uwi. Kasi bakit? Wala ko waste. Kasi yung battery ko, wala na. Ubus na, dead back na. So, paano uwi? Ano ba gusto mong sabihin? Yung cellphone, yung limitado yung power na meron siya. Limitado yung pwede niyang maitulong sa'yo. Diba? Pero ang Panginoon, nothing is impossible for Him. Dahil bakit? Because His power is unlimited. Do you have any prayer concerns today? May mga pinapanalangin ka ba kayo? May mga bagay ka bang hindi nyo naayos sa Panginoon? Nilalapit sa Panginoon, dinudulog sa Panginoon, na para bang wala na yata solution to Lord. Kasi ginawa ko na lahat eh. Ginawa natin lahat kasi our strength, yung kakayanan natin is very limited. Pero yung El Shaddai, the name of the Lord, El Shaddai, sinasabi na, no,
The power of the Lord is unlimited. Ipagkatiwala mo. Ano ba yung meron ka ngayon? Ano ba yung gusto mong mangyari? Ano ba yung pinag-pray-pray mo, yung niluluhod mo, iniiyak mo ngayon? Sinasabi niya dyan, His power is unlimited. Pag sinabing unlimited, thank you po, thank you. Pag sinabi pong unlimited, walang katapusan. Walang hangganan. Dati po, nung mga panahon siguro, nung mga nauna, di ko alam, wala na kasi. Meron tinatawag na unlimited text. Sa mga cellphone, yung, chat ka ng chat sa lahat ng alam mo, lahat ng send to many. Ngayon, wala nang ganun eh. Ano pinapakita nun? Hindi ka nauubusan ng load na pang-text. Di ba? Pang-call, di ba? Pero si Lord, hindi lang sa ganun. Hindi mo na siya pwedeng i-text. Tumawag ka din. Di ba? So, yun yung pinapakita niya. That His power is unlimited. Kung may pangangailangan po kayo, kung may nanais tayo sa Panginoon, isipin niyo po yung bagay na ito. His power is unlimited. Pangalawa, His provision is unfailing. Philippians chapter 4, verse 9. Sabi po dyan, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. God supplies every need. Kung may pangangailangan, He will provide. He gives the provision and it is unfailing. Hindi nagmimimpis. Wow. Diba? Kung meron kang aasahan, huwag yung ng gobyerno minsan. Diba? Minsan hindi nangangako eh. Pero lagi na papako. Pero ang Panginoon, it will not fail. May provision siya. And sabi ng Bible, ito'y laging sapat. Right. Pag sinabi pong sapat, sakto. Diba? Kasi bakit gusto natin yung sobra-sobra eh. Pero sabi ng Panginoon, it's enough for today. Yung ibinibigay niya sa iyong biyaya ay laging sapat. Pastor, tuyo na naman ulam ko eh. Ay, iba na pala ngayon. Chicken na lang ang ulam ko eh. Laging chicken na lang. Mag-noodles ka naman. Chicken flavor din. Pero ang gusto ko sabihin, hanggat tayo nakakapagsalita pa, sabi nga, hanggat pwede ka pa makapagreklamo, dapat ka pakipagpasalamat kasi nakakabuka pa yung bibig mo. Right. Basta di naman nakakabuka. May buhay ka pa. Amen. Pumunta ka sa ospital po ngayon, ang dami nag-aagaw buhay doon. Pero we're so blessed kasi nandito ka. Basta may sakit niya ako ngayon eh. Di mo alam yung kalagayan ko? Oh, di mo alam, pero alam mo Diyos yung kalagayan mo. And He will not fail to provide ano yung need mo for this day. Maaaring yung kailangan mo ngayon, hindi naman talaga financial need, hindi naman talaga kung ano mang pangailangan ang kailangan mo spiritual. Gusto ka niyang makilala at gusto niyang ipakilala yung sarili niya sa'yo. Lagi yung tandaan, yung kailangan mo sa sandaling ito, yung ipupunan ng Diyos. Yun yung ibibigay niya, yun yung ibibigay niya, yung ipoprovide niya para sa'yo. At gusto niya lang matandaan natin that His provision is unfailing. Mamakib. Okay? Pangatlo po dyan. His promises are unbreakable. Hebrews 10:23. Basahin lang po natin. Sabi niya, let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. Gusto mo yung tinanong last line doon. For He who promised is, ano? Ano po? Faithful. Has any one of us here, may nag-promise po ba sa inyo? May nangako sa inyo that He will do this, He will do that. Then suddenly, nothing happened. Hindi na ginawa. Ano pong pakiramdam? What will you feel? Masama lang po, di ba? Nangako ko, tapos di mo gagawin.
ba? Masakit yun. Ouch! Di ba? Sakit. Pero sabi ng Panginoon dito, ang ganda, for he who promised is, ano po? Faithful. In Tagalog, tapat. Siya po ay nangako, gagawin po niya. Kasi Diyos po ang nangako eh. Diyos ang nangako sa atin, panghawakan po natin yon. Okay, basta parang napaka-imposible eh. Nothing is impossible sa Diyos. Diba? And what He promised, He will perform. Walang maalis po yun. Kaya may nahanap po akong bagay, hindi ko po makita eh. Pero gamitin ko na lang po itong cellphone ko. Sana makita nyo po. Yan. Siguro sobrang diba. Kita naman po eh, no? Naka-ano po yung cellphone? Flashlight. Flashlight. Naka-flashlight po siya. Okay, ang flashlight, useful po ba ang flashlight o hindi? Useful, lalo na pag padilim, di ba? Pag maglalakad ka sa gabi, pag may flashlight ka, makikita mo po. So, very useful po siya. Very, sabi na, handy. Pwede dali. Pero here's the thing. Darating ang punto po, mamamatay ito. Darating ang punto, malulupat ako. Darating ang punto, baka mawala pa to. Kasi nga, wala siya eh. Pero try to imagine yung araw. May source po siya pinagkukunan pa. Wala eh, no? Unlimited din yung araw eh, no? Never depends on something like batteries. Diba? In the same way, tayo po mga tao, we have a limited resources, but God never runs out. Hindi po siya nauubusan ng resources. Ito po nakakatawa, ito po nakakaganda pa. Kahit hindi mananampalataya, sabi natin kahit makasalanan, gamitin ko na yung word na yun ha, pwedeng gamitin ng Diyos para pagpalain ka. That only shows that yung resources ng Panginoon ay hindi nauubos. Pwede niyang gamitin at pwede siyang gumamit ng ibang tao para pagpalain ka, sagutin yung pangailangan mo, anything. Para ipakita lang natin, hindi ako nauubusan. Hindi ako kailanman nauubusan. So, El Shaddai never experienced shortages. Hindi siya nagkukulang. So, yung ibig sabihin ng El Shaddai po, the Lord Almighty is sufficient po. Pangalawa po, the supremacy of God. El Elyon, the Most High God. Kung titignan niyo po yung sa Bible niyo po, sa Genesis chapter 14 verse 18, yan po yung day na kung saan si Abraham may tinalo siyang, he defeated 4 kings. Wow, 4 na hari yung tinalo niya during that time. Then Melchizedek reminded him that that victory came from God, which is El Elyon, not from any military skill. So the meaning ng El Elyon, the Most High God, the one who rules above every kingdom, authority, and any circumstances. So what does it tell us kung siya yung the Lord Most High or the one who rules? So ano yung tinuturo nito sa atin? What does it tell us? He is supreme over nation. Ano po sabi ng Psalm? Psalm 47:2. For the Lord Most High is, ano daw po? Awesome and great King all over the earth. Kings may have reign, presidents may have the powers sa bansa natin. At limitado na yung powers nila. Pero the Lord owns everything. Yung ganda nun, di ba? And ito po maganda dito. And He does what He pleases Him. Ginagawa ng Diyos kung ano yung makakapagbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Inaalaw niya. So, ibig sabihin ba nun, gagawa ng Diyos ng isang bagay na hindi maganda? No. He will do everything but not contradicting doon sa character
character niya, sa nature niya. He will do everything. Pero hindi niya gagawin yung bagay na babaluktot sa pagkatao niya. Ito, usog-usog ito po ngayon. Diba? Many of our lawmakers saying, we need to bend the law. Diba? Meron din may bending the law. Kahit against na sa morality, we will bend the law. Pero the Lord will not bend the law. Diba? Kasi nga, ang ganda rin sinabi ng Bible, meron sa Psalms chapter 138. Sabi doon, He places His name or His word above His name. Mas binibigyan niya ng importansya yung sinasabi niya. That only shows yung bagay na sinabi, pinangako ng Panginoon, gagawin na yun kasi mas binigyan niya ng halaga yun. Kung importante na yung pangalan ng Panginoon, mas binigyan pa niya ng importante yung sinasabi niya. Na hindi natin pwede sabihin, baka pinukonsenti lang ako, Lord. No! He will not bend the truth para sa isang kasalanan. Hindi. Hindi niya gagawin yun. Tandaan po natin, hindi niya gagawin po yun. At yung bagay na pinapakita niya sa atin, that will end up giving us glory sa Kanya. Yun yung pinakadulo-dulo. At the end of the day, ma-recognize natin na, Lord, Ikaw to. Na Lord, wala ako dito. Wala akong nagagawa dito. Kasi nga, Ikaw naman talaga lahat to eh. Try to imagine. Ganunin lang ng Panginoon, isang click niya lang, mawala hangin sa atin. Patay tayo lahat. Pero di niya ginagawa kasi may biyaya pa rin ng Panginoon sa atin. And He owns everything. Sabi nga na sa tao sa akin, Pastor, meron pa bang Diyos? Kasi ang gulo na ng mundo. Nagigera-gera na. Pati Pilipinas, ang gulo-gulo. May Diyos pa ba? Alam mo pinasagot? He's also in control pa din. Aware pa din siya. Diba? And ginagawa niya pa din yung bagay na makakapaghatid ng kaluwalhatian sa kanya at the end ng mga bagay-bagay. Na makita lang natin na He is in control pa din. Pangalawa po dyan, He is supreme over circumstances. Isaiah chapter 46 verse 10. Sabi po dyan, my purpose will stand and I will do all that I please. Ulitin nga po natin yan. Sabi doon, my purpose will stand and I will do all that I please. Ginagawa ng Diyos ko ano yung maibigan niya. Diba? Minsan di natin maunawaan yung ginagawa ng Panginoon. Ano? Bakit pinapangyari ng Panginoon? Why does God allow such thing na mangyari sa atin? Diba? Why this is happening to me? Diba? Tinatanong natin yung sa Panginoon, why? Pero ang sagot doon, dagdagan natin ng konti, why not? Bakit ba hindi? Diba? Kung tayo, bakit? Dagdagan natin, bakit ba hindi? Diba? Tingnan natin po ito, may papakita ko sa yung picture. Pwede yun. Iyan. Ano po yan? Sino po naglalaro niyan? Ano ba yan? Chess. Okay. Chess po yan, chess. Si Kuya Doy. Yan si Kuya Doy po. Ilan ng beses nagchachampion sa chess natin yan. Bawat ka na mag-chess. Diba? So, lagi po nagchachampion eh. So, to give you some illustration. Imagine. We're watching a chess game or chess match. And as we watch the game, okay, habang pinapanood po natin yung laro na yan, we can only see the move that is happening right and there. Ibig sabihin, nakikita natin kung ano yung nangyayari. Okay, ginagalaw niya yung pawn, ginagalaw niya yung horse, di ba? Yung knight, di ba? Pero for the players, sa mga naglalaro, they see 10 to 20 moves ahead. Nakikita na nila yung mga, ibig sabihin, nakaplanado na yung mga ginagalaw nila. Tayo, nanonood lang natin, ginalaw na yung yung pawn, ginalaw na yung
bakit siya nag-umabante, di ba? Pero yung mga players, they see 10 to 20 moves ahead. They know every piece that fits and the overall strategy. Alam na ng mga players yun. And it goes this way then. Sabi nga, life often feels that way. We only see today's problem. Minsan kasi nakikita lang natin yung problema. But Ed Elyon sees the entire board. From the beginning to the end, he knows exactly what is your problem, what is your going through today. Alam niya. Alam niya yung iniisip mo. At alam niya yung mangyayari bukas. Kasi nga, tapos na sa Panginoon yun eh. We see one move, but God sees the entire match. Minsan alam natin, problema na naman. Pero alam na lang siya mangyayari doon sa kaduluan. So kung ganun pala, ano yung kailangan natin gawin? Kung alam na ng Panginoon yung mangyayari sa akin bukas, at siya lang yung nakakaalam, anong kailangan ko pong gawin? Sabi nga ng prayer meeting, invite po namin kayo pag may prayer meeting. Attend po yung prayer, ang ganda po mag-attend ng prayer meeting. Maliban po sa may unlimited na kape. May marshmallow pa yung kape, di ba? Pero masarap pong fellowship. Dito po sa prayer meeting, may na-discuss doon. Isang bagay po na parang ang hirap natin ibigay sa Panginoon. Which is ito yung dapat ginagawa natin. Alam niyo po yun? Ilang letra lang. T-R-U-S-T. Trust. Kasi kung alam niya pala yung mangyayari na sa akin, ang kailangan ko lang gawin na yun po, just to trust. Trust. Paano ba yung trust, Pastor? Let me give you some example na mas maganda-ganda. Nung umupo po kayo sa upuan na yan, tinanong niyo ba yung upuan na, katayan yung baon nito? Hindi po yan, no? Umupo na lang po kayo dyan bigla. Tinignan niyo pa, di ba? Uy, kaya ko nito. Uy, kaya ko nito. Ginanon niyo pa. Pero basically, you are confident enough to sit on your chair. Kasi nga bakit? Titiwalaan niyo. Di ba? Pinagtiwalaan niyo yung naglagay dyan na, ay, di ako pagtitripan nung naglagay na ito. And, ba't isa sa Panginoon ang hirap natin magbigay ng tiwala kung nagagawa natin sa mga simpleng bagay? Eh, yun na naman yung hinihingi sa atin eh. Tiwala. Pagtiwalaan po natin. Kasi, He knows everything. He knows our future. He knows what you're going through today. Alam niya po, anong sitwasyon mo ngayon? May karamdaman ka? May problema ka ngayon? Ang dami mong iniisip at ang bayarin? Ang dami mong problema sa school, sa bahay, yung relationship namin yung mga may kasawa. May mga pinapanalangin ako. Ang dami mong inisip, ang dami gumugol sa akin. Pero the only thing na dapat mong isipin, alam ng Diyos yan. At alam niya ang mangyayari sa iyo. At ang gusto niya, pagtiwalaan mo siya. Pagtiwalaan natin. Okay po? Kasi alam niya po yun eh. Alam niyo yung pinagdadala, hindi, mali yung yung meron yung kantang natutulog ba ang Diyos? Hindi! Sabi nga ni Don Moen sa kanta niya, He never sleeps. He never slumbers. He never get tired of hearing our prayers. Especially when we are weak. Tandaan siya nakikinig. Diba? Alam po ng Diyos yan. Eh, naalala ko naman po yung hymnal. There was an old song, hymnal, that goes, trust and obey. Ang ganda sa paligid. For there's no other way. There's no other way. But to trust and obey. Wala na ibang daan. Baka pwedeng
Yung sasabi na, magtiwala ka sa Panginoon. At pangatlong pangalan po. Ito maganda to. The sympathy of God. Elroy. Or Elroy. The God who sees. She declared, thou God sees me. Yung nagsasalita po dyan, si Hagar. We know Hagar. Sino ba nakakala kay Hagar? Si Hagar po, not the legitimate asawa or wife ni Abraham. Actually, siya nga yung yung tawag doon, parang katulong. Di ba? Slave nga siya eh. Tapos, pero sinabi ng Panginoon sa kanya, sinabi ni, pinopes ni Hagar, alam ng Diyos yung nangyari sa akin. Kasi pinalaya siya ni Sarah eh. Di ba? Pinalaya siya eh. Kasi nung nagkaanak siya, si Sarah, so pinalis sila. Pero sabi ni Hagar, she declared, thou God, Elroy, sees me. So, the meaning ng Elroy is the God who sees, not merely observing, but caring, knowing, and responding to us. Minsan kasi ang akala natin yung musis, nakita lang kita. Nakikita lang kita parang ganyan, I see you. Sabi nga naman, you can see me. Diba? Pero the Lord sees us to care for us, to respond to us, kung ano yung mga bagay na pangailangan natin. So what does it tell us? Ano yung sinasabi ng pangalan nito sa atin? He sees our pain. Psalm chapter 34 verse 18. Sabi po dito, the Lord is close to the broken-hearted and save those who are crushed in spirit. Wow! Are you broken-hearted today? Broken-hearted pa kayo? Hindi lang yan ang ibig sabihin na, hindi ako sinagot. Hindi ako sinagot ng nililigawan ko. Hindi yun, hindi yun. Pag sabing broken-hearted, yung parang basag na basag yung puso mo. Diba? Yung crush na crush yung spirit mo, yung parang give up ka na. Yun yung sinasabi dyan. If you feel that yung mga bagay na yun, itong tingnan niyo po God notices it. He noticed that. And He will act to it. Alam ng Diyos, alam niya yan. At may pakialam ang Diyos sa iyo. Dahil may pakialam ang Diyos sa iyo, papakialaman ka niya. Let me give some emphasis sa word na yun. Pag pinapakialaman ka, mahal ka na. Kaya magpasalamat po kayo, may mga tao nangingialam sa inyo. Kami po, siguro sabihin natin, kami po ang great pakialamero. Diba? Kasi bakit? We care for you. Diba? And ako po, I'm so thankful and grateful kasi may mga tao nangingialam po sa akin. Diba? Uy, pangit ang buhok mo. Hindi ka nakaplansya. Diba? Hindi nakashine yung sapatos mo. Diba? Kasi bakit? They're care for me. Ito pinakapangit. Minsan, we take offended sa mga bagay na gano'n. Minsan, di ba? Lalong gipak yung Panginoon. Lord, huwag naman. Kaya ko pa to. Saan we take offend pa eh. Pero, gusto lamang ipakita ng Panginoon that He cares for you. Lalong higit, kung may mga pinagdadaanan ka, oo, masakit yan. At talagang masakit yan. Pero dahil mahal ka at mahalaga ka sa Diyos, papakialaman ka. Can be thankful. Be grateful. If there's someone or kung sino man that will reach you out that way, pinapaalalahanan ka. How's your devotion? How's your prayer life? Nakakapag-devotion ka pa ba? How's your problem? How's your prayer request? Pasalamat po kayo ng mga ganun. How's your health? Hindi lamang po sinasabi yun kasi sinasabi namin.
Sinasabi yun kasi they care for you. Okay? Ganun din po ang Diyos. Then, pangalawa po doon. What does it tells us? Not only He sees our pain, He sees our path. Psalms 139 verse 3. Sabi po dyan, you discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. You are familiar with all my ways. Try to imagine this ha. If God knows everything that we do, kung alam ng Diyos yung ginagawa ko at gagawin ko, wala pala akong pwedeng isikreto sa Diyos. Isipin niya, sabi niya, 37 verse, sabi niya, sa paglabas ko, maging sa pagtulog ko, you are familiar with me, sabi ni David. And try to imagine it, wala pala akong isisikreto sa Panginoon. Not just only yung mga bagay na ano po mga sabihin natin, kahit yung mga kasalanan, alam ng Diyos yan. At hindi lamang po yun, maging yung pinakang masakit na nararamdaman mo. Yung iniiyak mo sa gabi. Yung pinatawag mo kay Papa Jack. Kay Papa Jack, meron ba rin? Kay Papa Dudut. Kay Papa Bear. Sa mga radyo pa yun. Sobrang luma na siguro. So, di ba? Minsan may mga may mga hilayin ka sa puso mo eh. Na, ayaw mo isabi kahit kanina, pero the Lord knows everything. Kahit yung sinasikreto natin sa daling ito, alam po ng Diyos. So kung alam niya pala yun, basically, alam niya naman pala lahat, sa kanya ko na pala sabihin dapat. Na yung mga bagay na pinagdadaanan ko, yung bagay na meron ako ngayong karak-karak ngayon, na hindi ko na alam kung paano ko dadalhin, at may isang tao at may isang nilalang palang nakakaalam nun, doon ko pala dapat sabihin. Di ba? There's nothing we can hide from the Lord. Nothing. Wala. So kung hindi, i-reveal na natin sa Kanya. Doon. Diba? Kasi may pinagdadaanan ako, may pangangailangan ako, may ninanais ako. Diba? So yun po yun, kasi He knows everything, yung pupuntahan natin, yung gagawin natin. Ipagkatiwala po natin yung mga bagay. Then pangatlo po dyan. What does it tells us? Not only He sees our pain, He sees our path, He sees our potential. Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the plans I have for you, the Lord says, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ganda ng potential natin, no? Diba sabi yan? Not to harm you. To give you hope. To give you a better future. That's everyone's potential. Pero yung potential na yan, masasayang pag hindi natin ipinagkatiwala sa Panginoon. Sayang. Diba? God sees what we can become through Him. Alam ng Diyos. Ganda sa gusto mo na doon. Pinapakita sa atin. Para mas makita po natin yung gusto ko pong ipakita sa inyo. May ipapakita po ako sa inyo. Yan. Kuya Doy, pakikita mo. Ang tawag po dyan? Ano po yan? CCTV. Sige ya. Try to may konting tayo. Ano pong acronym ng CCTV? Alam niyo, natawa lang ako kasi nung pinag-aaralan ko po doon, saka ako nalalaman yung ibig sabihin ng CCTV. Alam mo ang ibig sabihin ng CCTV? Anyone? Maliwa kay Pastor Dennis. Wala. Ako po natawa ko sa sarili ko nung pinag-aaralan ko. Ito palang ibig sabihin ng CCTV. Pwede na kayo ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin pala ng CCTV, a closed circuit television.
Saan ko na nakakita niyan? Sa mga buildings. Ayun na doon. Tinuro dito, Diyos. Ay, tita Ami, yun na. Di ba? So, meron tayong mga ganyan sa mga buildings. Sa church, sabi niya. And even we don't see them, may mga tao or someone may be watching every corner ng building na to. Ay nanonood sa atin. Kaya pumasok ka sa isang lugar, sa mall, someone is watching you. Kaya wag kang, sabi nga, wag kang dudukot, di ba? Wag kang dudukot, di ba? So yun yun. So, yung CCTV ginawa para manghuli ng mga masasamang tao. Makita yung doon. Di ba? So, nung isang araw po dyan, may nagano dyan, dinagib ng CCTV. Layo eh. Di ba? So, unlike CCTV, paakin na niya pa, God doesn't watch us to catch us doing wrong. Hindi pala siya nanonood para, uy, magkakamali na may anak ko. Hindi pala ganun yung Diyos. But He watches us because He cares for us. Pinapanood niya tayo dito anak ko. Hindi yung, ay, magkakamali na naman itong anak ko. Hindi po yun, pagkaiba po yun ha. Pinapanood niya po tayo, binabantay tayo yung parang magulang sa anak. Na hinahayaan niyang maglakad. At titingnan ko matutong ba itong anak ko? Hindi. Diba? Ganun. Because He cares for us. Nothing escapes in His attention. Nothing escapes from His attention. Not even your joys, your fears, your prayers, and even our tears. Nothing escapes from the Lord. Nakakita siya sa atin, no? Pinapanood niya tayo. Binabantayan niya tayo. Alam niya yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo, masaya sa'yo, yung kinakatakot mo, yung mga bagay na pinapanalangin mo, yung mga bagay na ninanais natin, alam ng Diyos yan. Higit sa lahat, umiiyak ka ba? May iniiyakan ka ba ngayon? Umiiyak ka sa Panginoon ngayon, alam mo ng Diyos yan. Bakit? Kasi He cares for you. Elroy sees every moment of our lives. Because His eyes are always upon His children. Alam mo yung children? Diba? Totoo po ako pag yun, pag umiyak po si Penny, tsaka sila, yung anak ko nila, Pastor Christian. Pinapanood ko po sila. Just, yun yung magandang example eh, no? Diba? Pag umiyak yung bata, oh, agad-agad. Anong kailangan? Ba kailangan, pakainin, nakatabay. Diba? Try to imagine ganun yung Panginoon sa atin. Na tayo pag umiiyak, may pinagdadaanan ka, ang bigat-bigat na sinusyon mo, at ang Panginoon ang ganyan sa'yo. Sige, iyak mo lang. Iyak mo lang yan. Isandal mo lang sa akin. Sabihin mo lang sa akin. Oh, nakikinig ako na dito. Yun yung gusto sabihin ng pangalan na to. And He's always upon us because He is our, kasi tayo ay alam daw. Ang anak na tayo eh. Kung anak tayo ng Diyos, sinasabi natin anak ako ng Diyos, it's big guarantee natin nakatingin po siya sa atin. So these three names was beautifully revealed the character of God. Nire-reveal yung tatlong pangalan na ito kung ano ba yung character ng Diyos. That when we are weak, remember El Shaddai. When life seems out of control, trust El Elyon. When you feel forgotten, rest in Elroy. That the same God who strengthened Abraham and cared for Hagar is still the same God today. Kung sino yung Diyos nila Abraham at yung nag-profess na si Hagar, siya din yung Diyos na sinasamba din po natin ngayon.
So, He is enough for every need, above every problems, and present in every pain, because He is El Shaddai, El Elyon, El Roy. Let me end with this quote. Sabi po dyan, the names of God are more than titles to admire. Nakaka-admire naman po talaga. Ganda, wow. Magpipisit yung pangalan niya. Pero it's more than that. They are promises to trust. El Shaddai is enough. El Elyon is in control. El Roy never loses sight of His children. Oh, sarap dun. Pinakita ng pangalan ng Panginoon na meron akong pwedeng pagtiwalaan sa kalagayan na meron ako ngayon. That He is enough, more than enough. That He is always in control. That He never loses His sight for me. Hindi mawawala yung pagtingin ng Diyos sa akin. Lagi siyang nakatingin. So to end this message, isa lang ang gusto ng Panginoon na makita po sa atin. Pagtiwalaan po ninyo siya. Because He's more than enough, He's always in control, and He will never lose His sight sa mga anak niya. So trust Him. Trust Him. Pagtiwalaan po natin ang Panginoon. Sabi nga, hakbangan mo na. Huwag ka na muna isipin, paano, bakit, paano? Huwag mo muna isipin yung paano. Isipin mo muna, hakbang ako. Magtitiwala ako. Kung nasubukan nyo na po lahat, try nyo yung Diyos. Kung sinubukan na natin yung ibang tao, baka ang Diyos iba. Iba naman talaga siya. Diba? Subukan na po, kung sinubukan na natin ang lahat, subukan din natin itong Diyos. Kasi He's more than enough, He's always in control, and He always sees us. Nakikita ka niya. So kung may panalangin po kayo ngayon, kung may niluluhod kayo sa Panginoon ngayon, at kung may inaabangan kayo na, Lord, may isang miracle naman. Lord, gumawa ka ng kakaiba. Remember these names. Remember these names. Tayo po tayo na. Tayo po tayo.